sa mga lugar na may pinakamaraming botante. Marami nagtatanong anong nangyari sa resulta, diba? Makakasama natin ngayon si Professor Clive Arguelles, President and CEO ng WR Numero once again. Magandang umaga sa iyo. Napanood na kita kagabi. Matindi ang pagdepensa sa mga survey firms. But let's move forward. Alright, ipakita po natin ang top 12 ng senatorial race ngayon. Partial, unofficial. This is from the Comelec media server. And so far, ilang percentage na ba ito ng votes? 80%. 80% of the votes. So let's show it saan ang galing ang mga boto ng bawat kandidato. Yes, so medyo may mga surprising results tayo, no, Karen, especially if you compare it to the state of the race, no, a few weeks ago. So, halimbawa, at number 1, si Senator Bongo. No, Senator Bongo really won big in the mga bailiwicks ng mga identified with the Duterte, especially in Mindanao, no? So he's the number 1 senator, for example, from Region 7 to Region 13. Senator 7 to 13. Senator Bongo, as of the 80% election returns transmitted, is the number 1 senator in those regions. Oo, no? And ilang boto yun? So, let's load, no? Oo, sure. Yes. Okay. Kunin natin ang laptop ni Clive. Pero si Bam Aquino, dumiretso tayo kay Bam Aquino ngayon. Si Bam Aquino, a surprising number 2 at 16.8 million. So ang tanong ng marami, how did Bam Aquino do it? Bam Aquino really performed well where it mattered the most, which is the Lingayen-Lucena corridor. No? Ilang boto yun? So, 40% of the votes nandun. Bam Aquino is top in NCR, in Region 3, Region 4A, and then of course nakuha niya yung Bicol, Region 5, no? So more or less yung nakuha ni Bam Aquino na boto dito as of last I've checked is around 10 million already in the vote richest regions. And would you say that Bam Aquino benefited from the millennials and the Gen Z, yes, which is 40.2 million votes? Yes. Parang lumabas ang youth. It appears that way kasi 60% ng botante natin millennials at Gen Z. Yung Gen Z alone if you compare 2022 to 2025 ngayon, 4 million voters na bagong Gen Z yung nag-jump, yung laki, no? So napakalaki nun. And then, so if we base it, for example, yung mga survey sa mga universities, mga schools, and then also in our survey, nakuha naman ng youth vote ni Senator Bam Aquino, and appears nag-deliver sa kanya nitong election day. So it matters a lot as well. At wag natin kalimutan, ang WR Numero, gumawa po kayo ng survey, yung tinatawag nyo partisanship. Tinanong nyo ang mga botante, where do you identify with? Natatandaan ko to, sinabi mo noon sa Head Start, 40% identified themselves as pro-Duterte, 14% pro-Marcos, 15% opposition na you wrote Lenny. Right. Pero 30% independent. Yes. Do you think dun din ang galing yun? Mukhang ito yung nagpe-play up And in fact, if you look at mga region na bailiwick, so halimbawa, if you look at in places like Visayas and Mindanao, na may mga places na i-associate mo na ang boto nila ay leaning towards mga Duterte-aligned candidates, so parang medyo yun yung 40% na Duterte-aligned, na pumapasok pa rin halimbawa si Bam, and in some places si Kiko, no? So, and then in Alyansa-leaning areas naman... Wait, so pumasok si Bam and Kiko sa Duterte-aligned? Yes, no? For example, in Cebu, if you look at just 1 to 12 in Cebu, nasa 6 si Bam. Pero if you look at the 1 to 12 there, mga pangalan to ng mga Duterte-aligned candidates. I think Jimmy Bondoc is even third or fourth in Cebu. So medyo iba yung preference niya than the rest of the country, no? And then the reverse is that in Alyansa leaning naman na mga regions, no, halimbawa Central Luzon, North Luzon, na you would expect baka malaglag din dyan sina Bam and Kiko, no? Nandyan si Bam Aquino. So parang I think they benefited na sa mga Duterte aligned,
sinasama ng mga independent leaning natin si Bam and Kiko, and then sa Marcos aligned naman, they also put Bam and Kiko, and then the rest, this is what we are seeing Very now. good point. So actually, Bam and Kiko benefited sa Marcos Duterte war. Yes, the infighting, yung nag-split yung solid north, solid south, no? Oo. Now may may pathway sila eh. Kaya actually hopefully we will be able to show later, no, sa graphics natin na pagka nakita mo yung leading candidates per region, it's very colorful now eh. May mga areas na NCR number 1 si Bam. Correct, no? Oo. And Ilocos Norte, narinig ko ang taas ni Bam Aquino, which is so ironic. That's right, no? Ilocos Norte has also voted for Bam Aquino. In fact, I think I also checked in the precinct of the president that pasok din sa Magic 12 si Bam Aquino. So that's the really strong showing, no? Okay, Region 1. Anong mga lugar ang Region 1? Region 1, makita natin dito yung Ilocos Norte, no, La Union, and you will see at Region 1, this is Marcos country for the longest time. Amy Marcos is top, that's expected. But you see, Bam Aquino is already at number 3. Yeah. That's almost 878,000 votes, no? So ang laki nung kinakarry niya, no? In fact, in the if you look at kahit sa mga areas na weakest, halimbawa si Bam Aquino na region, at least 10% of the vote nakukuha niya. Okay, Region 2, mga probinsya ng Region 2. Sa Region 2, we can see here that si Erwin Tulfo, no? Ito yung isa or dalawa na leading candidate, no? Yung alyansa standard bearer na si Erwin Tulfo. But you can see, malaki pa din yung nakuha ng mga opposition candidates. You have Bongo at 561,961, and then also Bam Aquino again, no, coming in at rank 4. Oo, ang Region 2, ito yung Cagayan Valley, no? So, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. O Region 3, tignan natin ang mga graphics ninyo. Ang galing, pag-aaral. Region 3. Yes, so Region 3, no, our Central Luzon, napakalaking boto, no, 7.7 million votes lahat ng nandito sa Region 3. At nakikita mo dito, isa sa pinakamalaki nakapagkuhanan ng boto ni Bam Aquino as 2.4 million, no, number 1, and then also Bongo pumapangalawa, 1.9 million. Oo, ang Region 3 po, ito ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Tandaan natin ang mga Kuwangko Aquino, alam nyo may roots sa Tarlac, pero pati Zambales, two highly urbanized cities, pero talagang Bam and Kiko mataas sa Region 3. Well, to be fair, si Bongo, across the board, makikita mo naman, nasa top 5, top 4 talaga. Okay. And you're not surprised na siya ay number 1 ngayon kasi sa mga region na malakas dapat yung kanyang mga kalaban, even doon, more than 20%, at least 20% of the votes nakukuha niya pa din. Ngayon, Region 4A is vote rich kasi ito po ang Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal. So, ibig sabihin na tatlo yan. Batangas, Cavite, Laguna, all top voting provinces. Yes, and in fact, yan ang pinaka-vote richest na region natin, and you can see 3 million si Bam Aquino, almost by 1 million yung talagang nakuha niyang solid na margin here, no, compared to Go. But also you can see na si Kiko Pangilinan nakakuha din na napakaraming boto dito, no, almost 2.2 million votes in Region 4A. And wag natin kalimutan, si Kiko Pangilinan kasi ay botante ng Cavite. 'Di ba? Meron siyang farm doon. So kumbaga talagang kinilala siya. Malaki kasi ang Cavite, vote rich. And si Ping Lacson, sa Cavite din. Yes. Yes. All right. Next. Wow, Region 4B. Ito si Erwin Tulfo nag-number 1. Please explain. Yes, so sa Mimaropa naman, Region 4B, Erwin Tulfo, no, alyansa yung leading. Pero maraming mga region na nakikita mo na ganito na bagamat napapanalo ng bahagya ng administration, makikita mo agad na nakakapasok agad yung mga ibang kandidato na opposition. Bongo again, pumapangalawa, and then pangatlo si Bam Aquino. Oo. So, tandaan po natin, ang Mimaropa, ito ang Mindoro Oriental, Occidental, Marinduque, Romblon, at
Palawan. Oo, next. Okay, mga isla po yan. Yan, oh. Region 5, number 1 na naman si Bam Aquino. Yes, dito syempre nag-deliver no yung what we assume ay very important na Leni Robredo endorsement in the Oo. Bicol region. So talagang Bam and Kiko at number 1 and number 2, Oo. 1.3 and 1 million no respectively. Bagamat parang ang tingin natin sa Bicol ay ito naman Leni Robredo country, makita mo na number 5 pa din si Senator Bongo at 754,000. Okay, napakaganda ng sinabi mo, nag-deliver si Leni Robredo. Kasi ang Region 5 is Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Anong masasabi mo sa sinasabi ng ilan, hindi nakapag-deliver si Speaker Martin Romualdez? Based sa results, no, 'di ba? Pag titingnan natin, mukhang yung admin slate, talagang yung mga region na dapat expected natin mas malakas sila, mukhang hindi natin nakikita. Kasi yun yung makinarya, at ang makinarya ang pwede nating batayan dyan si Erwin Tulfo. Diba? Oo. Makita natin na in some regions, number 1 siya, 2 or 3 regions, but in the rest, medyo hindi niya nakuha yung leading vote. Oo. So tama ka, si Erwin Tulfo na ang admin candidate. He's the face of the admin candidate. But the truth is, he's also a Tulfo. That's also Kumbaga, Tulfo is a brand on Yes. its own. It's not necessarily an admin brand. Yes. Okay, our next one. Okay, Region 6, Bam Aquino ulit. Sa Region 6, makikita natin, no, almost more than 1 million yung nakuha ni Bam Aquino sa Region 6, no. So ito, bagamat yung Visayas, sinasabi natin na medyo diverse yung kanilang Oo. political persuasions, pero ang Region 6 nandiyan ang Iloilo, remember? Oo. Ang Region 6 po, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo sa Panay, and the province of Guimaras. Yes. Okay, so mapapansin nyo, wala sa top 5, nandun mo, number 2 pa rin. So si Bongo has actually crossed. Dapat masabi natin yun, na-cross niya lahat ng regions. Yes, no. Oo. So again, even in the areas na bailiwick ng kalaban, so halimbawa mga Marcos regions, no, at least nandun pa din siya, malaki pa din yung nakukuha niyang boto. Oo. Kaya medyo angat talaga siya dun sa ibang mga kandidato sa partial and unofficial count. Oo. Nakakapansin-pansin si Lito Lapido, at top 5 mataas siya sa Region 6, gayon taga Pampanga, no, si Lito Lapid. So very interesting. Right. Palagay mo may kinalaman bukod siguro sa mga batas na nagawa niya, pero siguro kasi si Lito Lapid lumalabas siya sa telebisyon. Yes, no, maaari, no, pero maaari tsaka mukhang siya ata yung magiging lone survivor ng mga celebrity candidates, no? Oo. Kasi isang trend din na nakita natin dito sa Halalan 2025, parang may yung mga celebrities natin are going to in a bad position, no? And most of them medyo alam na nating matatalo. Willie Revillame, for example, Oo. malayong-malayo na. Ang layo at ang nakakagulat kay Willie Revillame ay mas mataas pa si Jimmy Bondok sa kanya. Also Heidi Mendoza, when I checked the last time I checked, no, ay Mataas mas pa siya mataas kay Willie Revillame. Yes. Kasi nagkaroon po ng kampanya. What is the significance? Bago natin basahin ang Region 7, what is the significance of Viber chats? Pag-usapan natin yan sa campaign kasi ang daming chat bago eleksyon. No to artista, no to artista. Lahat yun napasa everywhere. Did that have an effect? Parang ano pala yan, no? Parang yung text campaign before Oo, nung oo. panahon ni Erap Estrada nung impeachment. So baka Oo. yan yung modern version nung pasa-pasa na text, no, yung mga close groups. And the good and the bad thing about close groups is that it's harder to monitor, It is. Diba? You So can't. parang A medyo survey firm can't. Yeah, so parang Oo. undercurrent ng preference, no. So maybe yan yung undercurrent na dahil pinagpapasa-pasahan and then it became parang a chain message, then we see na reflect sa boto. Okay.